Nagpasya si Milo na ipaubaya ang mga bagay sa pag-ibig. Pagkatapos ay tinanong ni Love si Finn at Dot kung gusto nila siya at kung sa tingin nila ay cute siya, gusto nilang sabihin sa kanya na cute siya. Gustong-gusto talaga ni Dot ang mga babaeng ganoon, ngunit humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na mayroon siyang mapapangasawa na nagngangalang Lemon at hindi niya maaaring pakasalan si Love. Nang malaman na may mahal na iba si Dot kaysa kay Love, huminto siya sa pagpapakyut at sinabi sa kanya na maaari siyang mamatay at gumamit ng torniges. Gayunpaman, nagawa ni Dot na harangan ang kanyang mahika gamit ang kanyang ex-clone. Ang pag-ibig pagkatapos ay sinabi na ang lahat ng mga batang babae ay ipinanganak na mga prinsesa at dapat sabihin sa kanila ng lalaki na sila ay maganda, mahalin sila at pagsilbihan sila, ngunit kung hindi nila magagawa iyon, kailangan nilang mamatay. Tinanong ulit sila ni Love kung gusto nila siya at kung cute siya. Huling inulit ni Dot ang kanyang sarili na hindi niya ito mapapangasawa, ngunit habang ginagawa iyon, sinaktan niya ito ng kanyang mahikat, na nagsasabi na sinabi sa kanya ng kanyang ama na maaari niyang patayin ang sinumang hindi nagmamahal sa kanya. Tumayo si Dot at gumamit ng X-Clone na gumagawa ng smokescreen at sinubukang kunin ang kanyang wand, gayunpaman, napansin siya ni Love at muling sinaktan siya ng kanyang magic. Sinabi ni Love kay Dot na siya ay masyadong mahina at hindi siya kayang talunin. Ibinunyag ni Love na kayang gawing bato ni Milo ang isang partikular na tao, lalo na ang taong nagbukas ng pinto sa ilalim ng lupa. Nagkakabisa ito mga 2 oras pagkatapos magsimulang mag-imbak ng enerhiya ang Milo. Ibig sabihin, mayroon silang 30 minuto para talunin siya, o si Mash ay magiging bato. Pagkatapos ay ginamit ni Love ang Tornigas Cage na kinukulong si Dot sa loob ng buhawi, kung saan sinabi niyang imposible itong makatakas. Sa loob ng buhawi, si Dot ay nasa sakit, ngunit sumasang-ayon sa kanya na wala siyang magagawa habang nilalampasan siya nito. Nakita niya ang isang krus sa noo nito at naalala niyang narinig niya ang mga batang ipinanganak na may ganoong marka, ang Warden Cross, na mga demonyong nakikipaglaban na nagpapakawala ng kanilang mahiwagang kapangyarihan kapag ang kanilang mga emosyon ay tumawid sa isang tiyak na hangganan, ang Ire Cruz. Naalala ni Dot ang kanyang nakaraan. Nakakuha siya ng bagong Wallace ngunit pinilit siya ng isa pang bata na ipagpalit ito sa kanyang luma. Pagkatapos binugbog ng kapatid na babae ni Dot ang mga bata at ibinalik ang Wallace ni Dot, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang lumaban, ngunit ayaw niya, na nagsasabi na kung gagawin niya, lalala lang ang mga bagay. Ang kanyang kapatid na babae ay nabigo dahil madali siyang sumuko, ngunit sinabi sa kanya na ang saloobing ito ay magiging isang problema kapag nakakuha siya ng isang tunay na kaibigan, isang taong nalulungkot o nagagalit para sa kanya. Gayunpaman sa sandaling iyon, kinansela ni Dot ang kanyang mahika na ikinagulat ni Love sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Inaatake niya siya, ngunit kinansela niya ang kanyang mahika sa kanya. Nagalit si Dot dahil ininsulto ni Love si Mash at inatake siya gamit ang machine gun X-Clone, gayunpaman, sinadya niyang hindi nakuha ang lahat ng shot, na sinasabing hindi siya mahilig mamili ng mga babae, at dapat na itong umalis, bago ito magbago ng isip. Naantig ang pag-ibig sa kanyang kilos at nagpapasalamat sa kanya. Biglang may lumabas na ulong bato sa lupa at sinubukang kagatin si Finn. Mabilis na gumalaw at namamahala si Dot, isinakripisyo ang kanyang sarili, ngunit napigilan ang ulo gamit ang kanyang mga kamay. Nagpakita tuloy si Milo, disappointed kay Love na hindi niya kinaya ang 2 single-liners. Napagtanto ni Dot na sumuko na si Milo sa kanyang petrification spell para lumapit at harapin sila. Lumilikha si Milo na maraming malalaking kamay na bato, na naghahanda sa pag-atake kay Dot at Finn. Hindi sigurado si Dot na makakalaban niya si Milo, habang naniniwala si Love na tapos na sila, dahil si Milo ay isang prodigy at ang unang taon lang sa kanila. Isang malaking espada ang nagmula sa likod ni Finn at Dot at tinamaan si Milo, pinatumba siya at nabasag ang kanyang mahika. Nagulat si Milo sa nangyari. Bihirang makakita ng ganoong tao, ngunit kung nakahanap nga siya ng tunay na kaibigan, hindi niya ito dapat ipagkanulo. Naalala ni Dot kung paano siya kinukutya ni Silva at Lauren, at kung paano nagalit si Mash sa ngalan niya. Pagkatapos ay nakita niya ang Divine Visionary, Rain Ames, at nagtataka kung bakit siya naririto. Pagkatapos ay gumawa si Rain ng maraming espada na nagpuntirya ng mga ito kay Milo at sinabihan siyang huwag mag-aksaya ng kanyang oras. Nang makita ito, napagtanto ni Milo na sila ay nasa ibang antas. Sinugod ni Rain si Milo. Nang makita ito, inalis ni Love ang kanyang manta at sinabing dapat siyang dumaikit kay Adler sa ngayon. Si Milo ay binugbog, ngunit buhay. Sinabi niya kay Rain na nagsisisi siyang hindi tumayo laban sa kanyang pinuno, ngunit wala siyang pagpipilian at humingi ng kapatawaran. Sinimulan ni Rain na sipain si Milo, na nagsasabi na ang mga aksyon ay mas mahalaga kaysa sa mga salita at hindi siya nagtitiwala sa mga salita ng isang hamak na tulad niya. Napagtanto niya na ang sakit ay ang pinakamahusay na paraan upang turuan ang isang tulad ni Milo, na hindi na muling gumawa ng parehong pagkakamali. Tinanong ni Rain si Dot at ang iba kung bakit nandoon pa rin sila at sinabihan silang umalis, na nagsasabi na kukuha siya ng mga detalye mula kay Milo.
Nagtataka si Dot kung bakit nandoon si Rain pero mas nagulat siya nang marinig niyang sinabi ni Finn na kapatid niya ito. Si Rain ay nagpapatuloy sa kanyang pagsisiyasat. Naniniwala si Wahlberg na naruroon ang mga pawn ni Innocent Zero at ipinadala siya nito upang hanapin ang mga ito. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang aura, ngunit nakita niyang naglalabas ng kakaibang aura si Mash, ngunit napagtanto niyang hindi ito magic. Dahil kapos sa oras, nagpasya si Rain na imbestigahan siya ng mabilis at naglabas ng isang Arachnabus, isang nilalang na sumusukat sa tunay na kapangyarihan ng mahika at sa antas ng kapangyarihan nito, malalaman niya kung tunay siyang estudyante o hindi. Inatake niya si Mash gamit ang kanyang sword magic, ngunit kinukuha ni Mash ang espada gamit ang dalawang daliri at ang Arachnabus ay nagpapakita ng zero magical power, na ginawa ang Arachnabus na hindi makapaniwala at iniisip na ito ay isang bug. Pagkatapos ay inatake ni Rain si Mash gamit ang 3% partisan, ngunit nagulat siya nang makitang iniiwasan ni Mash ang lahat ng mga espada at gumawa ng upuan mula sa mga ito. Ang Arachnabus ay muling nagpapakita ng zero. Napagtanto ni Rain na si Mash ay hindi gumagamit ng magic at hindi siya isa sa mga pawn ni Innocent Zero. Gayunpaman, nagpasya siyang magpatakbo ng isa pang pagsubok at gumamit ng 10% partisan. Sinabi ni Arachnabus na hindi karaniwang ginagamit ni Rain ang spell na ito laban sa mga mag-aaral at tapos na si Mash. Gayunpaman, nakita nito si Mash na may hawak na espada na naghahanda na tamaan ang mga espada tulad ng isang baseball sa isang bunting stance, at pagkatapos ay ibinalot ang lahat ng mga espada. Tinanong ni Rain si Mash tungkol sa kanyang pangalan at narinig niya ang Mash nito. Naalala niyang sinabi ni Wahlberg sa kanya na mayroon silang kakaibang estudyante at gusto niyang bantayan siya ni Rain. Humingi ng paumanhin si Rain sa kanyang kabastusan at inalok si Mash ng magic kerchief na magpapagaling sa lahat ng kanyang sugat. Hulaan ni Rain na sinusundan ni Mash si Abel. Narinig niya mula kay Wahlberg na gusto niyang maging isang divine visionary at bilang kandidato si Abel, sigurado siyang makakalaban niya ito. Habang nagawang harangan ni Mash ang elementary magic ni Rain gamit ang kanyang mga kamay, magkakaroon siya ng mga issue sa pakikipaglaban kay Abel nang walang magic. Si Abel ang may hawak ng pinakamaraming gintong barya sa akademya at kung matalo niya ito, mas mapapalapit siya sa pagiging isang divine visionary. Pagkatapos ay sinabi ni Rain na mayroon siyang mga bagay na dapat gawin at umalis.